We are still in our series entitled, Lord, More of You and Less of Me. Amen? More of you and less of me. So the Lord is still reminding us na sa mga natitirang araw at buwan ng taon na ito, may mas matindi pa siyang gagawin, ipaparanas at ibibigay sa'yo. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Pwede po bang pumalakpak lahat ng naniniwala? Praise God. Praise God po. So today po, I will be sharing to you ito pong teaching na to ay entitled, God Can Do More with Less. Amen. Amen. God can do more with less. Ibig sabihin, more of you, less of me. Ibig sabihin po nun, may kaya daw pong gawin ng Panginoon dun sa maliliit na bagay na meron tayo. Amen. God can do more with less. Yung akala mo na hindi sasapat, God can do more. Amen. Yung akala mo na konti na lang, God can do more. Amen. Hindi ka enough, hindi ka qualified, hindi ka brave, hindi ka important. Sabi ng Panginoon, God can do more. Amen. Magalak ka kung pakiramdam mo less ka ngayon. Because in the moments where you feel less, God begins to do more. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, God can do more. Amen. Praise God. Basahin po natin ang ating verse, Judges 7, verse 7. Sabi po doon, the Lord said to Gideon, with the 300 men that lapped, I will save you and give the Midianites into your hands. Let all the others go home. So this time po, this day, we will be talking about the life of Gideon. Sino po dito ang nakakakilala na kay Gideon? Amen. Yung iba po sa inyo ay hindi pa po familiar kay Gideon. Ano po? So Gideon's story is our story. Naniniwala po ako na kung paanong kumikilos ang Panginoon sa buhay ni Gideon, ganoon din siyang kikilos sa buhay natin. So si Gideon po, isa po siyang ordinaryong tao. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan, ganun lang po si Gideon. Ordinaryong tao lang. Amen. Hindi po siya warrior, hindi din siya leader, at hindi po siya confident. Amen. In fact, nung una po siyang makita sa Bible, si Gideon po ay laging nagtatago. Kasi nung time po na yon, sila nga po ay inaalipin ng mga Midianites. So nung time na po yun, sa sobrang takot ni Gideon, imbis na lumabas po siya, siya po ay nagtatago. So habang lahat ng kalalakihan ay nag-harvest sa bukid, si Gideon naman gumigiik ng trigo sa wine press. Amen. So habang daw po yung mga kalalakihan ay nag-harvest sa bukid nila, si Gideon nagtatago sa kailalimang lugar. Bakit? Isang lugar na hindi naman dapat pinaggigiikan, pero andun siya. Kasi nga natatakot siya. Amen? Natatakot siya sa mga kaaway ng Israel na sobrang malulupit. Ganon din po ba kayo? Pag kayo ay natatakot, nagtatago na lang tayo. Ano, yung mga kabataan, kapag may nagawang mali, nagtatago na lang sa kwarto nila. Amen po. So even Gideon did that. Bakit po natatakot si Gideon? Kasi kinukuha ng mga Midianites ang harvest ng Israel. So, wala silang makain, walang pag-asa at walang kapayapaan. Yun po yung bayan ni Gideon. At sa sobrang takot niya, Gideon felt that he is weak. Yan. He is ordinary. He is the very least in his family. At sa lahat po ng taong nandun, pakiramdam ni Gideon, siya yung pinaka hindi qualified. Amen? Ganun pala. Sobrang baba ng tingin ni Gideon sa sarili niya. Pero alam niyo po ba, laging tinatanong ni Gideon, para siyang ganito, lagi siyang ganitong tao, Lord, bakit ako? Yan. Lord, bakit ako? Marami namang mas magaling. Marami namang mas malakas. Marami namang mas qualified. Pero bakit ako? Yun yung laging sinasabi ni Gideon. At alam niyo po, dun sa lowest part na meron si Gideon, dun po umeksena ang Panginoon. May eksena ang Lord. One day, an angel appeared to him and said, the Lord is with you, mighty warrior. Amen. Nung time po na si Gideon, pakiramdam niya, sobrang baba niyang tao, dumating po ang anghel ng Panginoon. At sinabi sa kanya, the Lord is with you, mighty warrior. Imagine that. Alam niyo po yung nakakatawa dito, Gideon didn't feel like he is a warrior. He didn't act like a warrior and he didn't look like a warrior. Pero God called him based on his destiny, not on his insecurity. Amen? Grabe no? Hindi mo nararamdaman sa sarili mo na warrior ka. Hindi makikita sa iyo na warrior ka. Pero once na tinawag ka ng Panginoon, you are considered as his warrior.
Amen. Praise God. So, after po nun, dumating ang anghel and slowly, God began to transform this insecure man into a courageous leader. Amen. Yung dating insecure na mababa ang tingin, naglilid na ng buong army. Amen. Grabe, no? So, God asked Gideon to gather an army of soldiers. Tanungin niyo pa ako kung ilan. Ilan? 32,000 army. Wow! Imagine that. Ang baba ng tingin mo sa sarili mo, lagi kang nagtatago, pero God called you to lead an army. Kaya niyo po ba yon? Amen! Amen! Kaya po natin yon. So God took a man na insecure, afraid at nagtatago at ginamit siya to rescue an entire nation. Amen. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Matindi ang kayang gawin ng Diyos sa buhay niyan. Amen. Mukha lang yung ordinary, pero pag tinawag yan ng Diyos, He can rescue an entire nation. Amen. Baka yan po yung katabi niyo yung sagot sa flood control. Tsaka lang po. Malay nyo, di ba? Amen po. So from hiding in fear to leading with courage. From I am the least to God is with me. Amen. Ganun po yung buhay ni Gideon. God takes someone who feels small, weak, and unqualified, and He does something big true out of their life. Amen. Kaya kung pakiramdam mo sa oras na to, less ka, humanda ka. Kasi may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. So God doesn't choose the equipped. Hindi po pumipili ang Lord ng magagaling. He equips the chosen. Amen. Once na pinili ka ng Panginoon, hindi kailangan magaling ka. Minsan ang kailangan mo lang gawin sumunod kasi ang Diyos ang kikilos sa buhay mo. Amen. At kapag gumawa siya sa buhay mo, isa lang po ang masasabi nyo. More of you and less of me. Amen. Kapag kumikilos na ang Diyos sa buhay mo, isa lang ang masasabi mo, more of you, God, and less of me. Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Praise God. So yun po yung buhay ni Gideon. So let's have a quick recap. Ano po ba ang meron kay Gideon? Gideon, isang tao na wala siyang maipagmamalaki. Why? Because number one, yung lugar na meron siya, Israel was oppressed. Takot, talo, walang harvest, at walang peace. Pangalawa, Gideon was hiding. Lagi po siya nagtatago. Threshing wheat sa wine press. Doing the right thing, pero sa wrong place dahil controlled ng fear. Ooh. Hindi pa pala laging yung akala nating tama, yun na yung tama. Amen. Pangatlo, Gideon felt like the least. We are the weakest and I am the least. Ibig sabihin po, in short, wala pong maipagmamalaki si Gideon sa Panginoon. Kasi walang-wala siya. Pero alam niyo po ba, sa buhay natin, sabi ko nga po, Gideon's story is our story. Sometimes we feel weak. Amen po ba? Sometimes we feel less. Minsan tinatanong natin, Lord, bakit kami yung tinawag mo? Bakit kami yung nandito? Why? Because the Lord is equipping us because He chose us. Amen? Kaya wag po kayong matatakot kung pakiramdam nyo, less kayo ngayon. Why? Because in your most less moments, dun kikilos ang Panginoon sa buhay nyo. Amen? So ito po yung tanong natin sa araw na to. How can God work in your life? Paano po kikilos ang Panginoon sa buhay natin? Isa lang naman po yun. By declaring, Lord, I am less so you can be more. Pwede po ba nating i-declare, Lord, I am less so you can be more. Amen. Praise God. Para po kumilos ang Diyos sa buhay natin, kailangan po everyday may declaration tayo na tayo ay less sa Panginoon. Ano po yun? Una, how can God work in our life? Number one, declare less of my identity and more of God's identity. Amen. Sabay-sabay po nating i-declare, less of my identity and more of God's identity. Basahin po natin, Judges 6 verse 12. Sabi po doon, when the angels of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Amen. Basahin ko po ulit, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Pansin niyo po ba? Hindi naman po warrior si Gideon. Amen? Hindi pa siya brave. Hindi pa siya strong. Pero tinawag siya ng Panginoon based on who he will become with God. Amen? Hindi po siya tinawag ng Lord na, hindi po sinabi ng Lord na, the Lord is with you and you will be a mighty warrior. Hindi po sinabi ng Diyos.
Ang sabi po ng Lord, the Lord is with you and you are a mighty warrior. Amen? Ibig sabihin, kapag tinawag ka ng Panginoon, God will speak to your identity, not your insecurity. Amen? Kapag tinawag ka ng Panginoon, hindi niya sa'yo ihaharap yung pagkukulang mo. Even yung kasalanan mo. Why? Because He will make something out of you na hindi mo pa alam. Amen? Alam niyo yun? Walang iba pong nakakaalam ng identity niyo kundi ang Panginoon. Akala niyo lang ngayon wala kang kayang gawin, pero kapag sinabi sa'yo ng Panginoon that you are a mighty warrior, you are a mighty warrior. Amen? He will make kung anong magagandang ang inilaan sa'yo, just like Gideon. Kung ano yung pangako sa'yo ng Panginoon nung una, yun pa din yung pangako niya sa'yo hanggang ngayon. Amen? And if God says that you are a mighty warrior, you are a mighty warrior. Sabihin mo sa katabi mo, you are a mighty warrior. Amen. Praise God. So, Gideon says, I'm weak. Sabi po ni Gideon, I'm weak. Mahina ako. But God says, I am with you and that's enough. Amen. Sasabihin mo, Lord, mahina ako. Sasabihin ni Lord, okay lang yan anak, I am with you and that's enough. Amen. Lord, wala akong resources. Okay lang yan anak, I am with you and that is enough. Amen. God calls you by purpose, not by your past. Ibig sabihin, He sees the warriors inside you, not your worries. Amen. Alam ng Diyos na mahina ka. Alam ng Diyos na kulang sa'yo and alam ng Panginoon na hindi ka perfect. But God is telling you today na lahat ng meron sa buhay mo, basta andyan ng Panginoon, that is enough. Amen. Lahat ng pakiramdam mo kulang, okay lang yan. Because once you have God in your life, that is enough. Amen? Kapag sinubukan mong gawin ang bagay sa sarili mong kakayahan, lagi pong kulang. Amen? Pakiramdam mo laging hindi sapat. Laging may more pa eh. Pero kapag sinabi mo na, Lord, you are my strength, parang automatic lahat ng pakiramdam mo hindi enough, nagiging enough. Amen po? Kapag ginagawa natin ang bagay ng tayo lang, pakiramdam natin may kulang. Pero kapag pinagkatiwala natin sa Panginoon, akala mo hindi enough, nagiging enough. Amen? For example, kulang ka sa finances. Sino po dito kulang sa finances? Amen. Para lahat nag-amen. Amen. Kulang ka sa finances. Yung sweldo, hindi tumutugma sa bills. Yung savings mo, para na lang laging pa-goodbye. Tapos may biglang gastos pa na hindi mo inaasahan. Aray ko. Amen. Kulang ka sa emotional strength. Pagod ka, drain, pero kailangan mo pa rin maging strong for your family. Amen. Kulang ka sa confidence. Gusto mo mag-step out of your comfort zone, pero parang laging may bumubulong sa'yo na hindi mo kaya. Amen. Kulang ka sa opportunities. Nag-a-apply ka naman, pero parang walang bumubukas na pintuan. Amen. Kulang sa tao. Minsan hindi ka enough for the people around you o yung mga inaasahan mong tutulong biglang nawawala. Amen. Kulang ka sa direksyon, hindi mo alam kung ano ang next step at takot kang magkamali. Ang dami pong kulang, tama po. Pero that is the good news. Bakit? Because God specializes in working through your call na kulang. Amen. Yan po yung specialization ni Lord. Kapag pakiramdam mo kulang ka, dun siya mas kikilos. Amen. Kapag nauubusan ka na, dun siya mas magpaparamdam. Kapag wala ka ng mahugot, dun siya magbibigay ng lakas. Kapag sinabi mong, Lord, you are my strength, you are my provider, you are my source, biglang nagiging posible ang imposible. Amen. Biglang nagiging enough ang kulang. Amen po ba? Biglang lumalakas ang mahihina at biglang umaapaw ang puso mo kasi may provide si Lord sa buhay mo. Amen? Ibig sabihin po, because when God is your strength and you become less, He become more. Amen? Yung isang daan sa isang araw, akala mo hindi kakasya, labis pa pala. Amen? Kasi nakikita mo yung matinding glory ng Lord sa buhay mo. Amen? So God can use, kahit feeling mo wala kang kayang gawin, God can still use you. Amen?
Because your identity is not found in yourself, but in God. Kaya let us always declare po, Lord, less of my identity and more of your identity. Amen? Because your weakness is God's opening. Kung kailan ka pinakamahina, dun pinakamalakas ang Panginoon sa buhay mo. Praise God. Pwede po ba nating palakpakan ng Lord? Amen. So pangalawa po, let us declare, less of my strength and more of God's power. Amen. Sabay-sabay po tayo. Less of my strength, more of God's power. Judges 6:13. Sabi po doon, pardon me, my Lord. Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Were all his wonders that our ancestor told us about, but now the Lord has abandoned us and given us into the land of Midian. Alam niyo po ba, nung tinawag po ng Panginoon si Gideon, hindi po siya tumugon agad. Laging may tanong. Amen. Sabi nga po dito, pardon me, my Lord. Wait lang, Lord. Ulit. Parang, kung talagang may plano ka sa buhay ko at ako'y warrior mo, bakit to nangyayari sa amin? Amen. May tanong po si Gideon. Marami siyang tanong. Minsan nga po, tinatanong niya, Lord, bakit nangyayari to? Lord, asan yung miracles mo? Paano ako? Bakit ako? Hindi ako qualified. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Ganon din yan. Parang si Gideon lang. Ang daming tanong. Amen. We often ask too much from the Lord. Minsan po, kahit pinili na tayo ng Panginoon, hindi naman tayo tumutugon agad. Amen. Kahit naman po sinabi sa inyo ng Lord na you are blessed. Pagyayamanin kita. Talaga, Lord? Lord, kailan? Diba? Parang we are being impatient. Pero alam niyo po ba si Gideon, kahit may doubts siya, sumusunod pa rin siya. Amen? Judges 6:17. Gideon replied, if now I have found favor in your eyes, give me a sign that it is really you talking to me. Amen? Si Gideon, gusto niya lagi may assurance. Yan. Sino po dito ang gusto ng assurance? Amen. Gusto natin ng assurance. Amen. Hindi sapat kay Gideon na tinawag siya ng Panginoon na you are a mighty warrior. Sabi niya, Lord, sige nga kung totoo that you have found favor in my eyes, bigyan niyo naman ako ng sign. Sino po dito ang mahilig humingi ng sign? Sige Lord, kapag may dumaan na ka-red, yun na yun. Pero possible naman talaga. Ibig sabihin po, kahit lagi mong kino-question ng Panginoon sa plano niya sa buhay mo, hindi po siya na-offend. Amen? Even if you had many questions at doubts sa isip mo, at iniisip mo na, Lord, totoo ba to? Totoo ba tong ginagawa mo? Hindi po na-offend ang Panginoon. Alam mo kung kailan siya na-offend? Kapag tumigil ka ng makinig sa Kanya. Doon na-offend ang Lord. Okay lang na mag-grant ka na mag-grant, tanungin mo siya ng tanungin, okay lang yun. Hindi ma-offend ang Lord. Pero kapag tumigil ka ng makinig sa pinapagawa niya sa'yo, doon tumitigil ang pagpapala mo. Amen. Kapag sinabing, Lord, I'm not sure, I don't understand, at nagpatuloy kang magtiwala at makinig, doon magkakaroon ng milagro. Amen. Pero kapag inabandon na mo na ang komunikasyon mo sa Panginoon, dahil sa takot at duda mo, doon nawawala ang blessing. Hindi dahil sa pagdududa mo, kundi dahil hindi ka na nakinig sa Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka sa Panginoon. Amen. Huwag po tayong titigil makinig sa Panginoon. Why? Gideon questioned God. Amen po. Tinanong ni Gideon ang Panginoon, tinanong niya kung totoo ba yung plano ng Panginoon. Pero despite that, hindi po siya tinakbuhan ng Panginoon. Amen? When Gideon brought his doubt to God, God brought deliverance to Gideon. Amen? Kapag po natutunan natin na dalhin yung doubts natin sa Panginoon at nakinig tayo sa gustong gawin ng Diyos sa buhay natin, He will brought deliverance into our lives. Amen? Doon pa lang po magsisimula yung magagandang bagay sa buhay natin. Kapag natuto tayong mag-surrender. Kapag natuto tayong isuko lahat ng plano na meron tayo. Amen po? In our service in the Lord, let us declare that less of my doubt and more of your direction, Lord. Amen? Less of me, Lord. Less of my agonies, less of my worries, and more of your direction. Why? Because your strength
isn't the point. Hindi po yung strength nyo yung point, kundi yung presence ng Panginoon. Amen. Hindi naman po yung batayan kung kaano katindi mo kayang lumaban hanggang dulo. Ang batayan kung sino yung kasama mo. Amen. It is not about your strength. It is about who is with you along the battle. Amen. Kaya okay lang na mahina ka. Okay lang na hindi mo kaya. Okay lang na hindi ka mayaman o hindi ka magaling. Ang importante, kasama mo si Lord. Amen. Kasi sa pinakamahihina nating moments, kahit sa mga pagkakataong pakiramdam mo, wala ka ng laban, we overcome not because of us, but because of the Lord. Amen. Bakit kinakaya mo pa rin hanggang ngayon kahit sobrang hirap? Hindi dahil malakas ka, kundi dahil kasama mo ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Come on. The best clap of praise. Amen. Bakit nag-i-strive pa rin tayo today? Bakit lumalaban pa rin tayo today? Hindi naman po dahil kaya mo, kundi kaya ng Diyos sa buhay mo at kasama mo siya. Amen? Kaya huwag mo pong tingnan ang sarili mo at sabihin mo na hindi mo kaya. Tingnan mo ang Diyos at sabihin mo na, Lord, kasama kita, sapat ka sa akin, and I will follow you. Amen? Ang batayan ay hindi ikaw. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi po yan ang batayan. Ang batayan ay ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Amen? When God is with you, kahit less ka, nagiging more ka. Amen? Kahit pakaramdam mo hindi ka maganda, pero dahil ang Diyos ay nasa iyo, lahat ng tao sa paligid mo, ay, ang ganda mo. Ganon. Amen? Kahit pakiramdam mo less ka, 100 na lang yung laman ng wallet mo, pero ang tingin pa rin sa'yo ng tao, ang yaman-yaman mo. Amen? Why? Because kay Lord, nagiging more ka. Amen? Even in your weakest moments, God turns your weakness into miracles, provision, and victory. Amen? Akala mo wala, pero sa Lord meron pala. Amen? Akala mo tapos na, pero meron pa pala kasi kasama mo ang Panginoon. Amen? Alam niyo po, doon nangyayari yung pinakamatinding pagpapala. Kapag pakiramdam natin tapos na. Less of my way and more of God's will. Si Gideon po ay may 32,000 na army. Pero alam niyo po ba ang ginawa ng Panginoon? From 32,000, ginawang 10,000 ng Diyos. And from 10,000, ginawang 1,000 ni Lord. At from 1,000, ginawa pong 300 na lang. Ay, grabe naman yun. Sabi ni Gideon, baka sinabi, kala ko Lord, mananalo na ako 32,000 na tapos ginawa mo pang 300. Amen. Basahin po natin, Judges 7:2. The Lord said to Gideon, you have too many men. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel will boast against me, saying, my own strength has saved me. Amen. Binawasan daw po ng Panginoon kasi baka sabihin ng mga tao na sinave sila ng sarili nilang strength. Amen. Pero imagine that, from 32,000, ire-rescue mo ang buong nation, ginawa ni Lord na 300. Kaya po ba yun? Di ba parang hindi? Kung ikaw si Gideon, parang mapapasabi ka na, Lord, anong trip mo? Bakit ginawa mong 300 ang army ko? Sure na ako sa 32,000 eh. Sure ball na to eh. Pero iba yung plano ng Lord. Amen? Sa buhay po natin, minsan, binabawasan ng Panginoon ang nasa kamay mo para lumaki ang tiwala mo sa Kanya. Amen? Hindi po binabawasan ni Lord ang army para pahirapan si Gideon. Hindi po yun ganon. Binawasan niya para sumakto sa milagro. Amen? From 32,000, sabi ni Lord, too big. Binawasan, 10,000. Sabi ni Lord, too big. Ginawang 1,000, sabi ni Lord, hindi eh, malaki pa din eh. At ginawa ni Lord na 300. At alam niyo po, pagdating ng 300, sabi ni Lord, it is just right for God's size miracle. Grabe. Amen po. Kaya kung may binabawa sa'yo ang Panginoon, baka tinatansya na ng Lord, ano yung God's size sa miracle mo. Amen. Sometimes, God reduces to reveal. Less resources, more reliance. Amen po. Kapag may kakaunti ka, mas magre-rely ka sa Panginoon. Less people, more intimacy.
Mas close ka sa tao kapag kakaunti. Less options, more miracles. And less of me, more of Him. Amen? So sa buhay po natin, as we serve the Lord, trust God even if the instruction doesn't make sense. Amen? Magtiwala ka sa Lord. Kahit pakiramdam mo parang walang logic yung ginagawa ng Panginoon, imagine mo, magko-conquer kayo ng isang nation, 300 lang kayo. It doesn't make sense. Amen po ba? Pero that obedience opened the doors to miracles. Amen? Yung akala mong kakaunti, yung akala mong less sa buhay mo, dun pala papasok yung miracles ng Lord. Amen? Kaya kung pakiramdam mo may binabawas ang Diyos sa buhay mo, yun yung tama. Why? Because it is just right for God-sized miracle. Amen? Inaalis po ng Panginoon ang wrong support. Minsan, inaalisan tayo ng wrong support ng Panginoon. Yung taong palaging inuuna ang sarili kaysa sa Diyos para matuto tayong umasa sa Kanya. Amen? Inaalis ng Lord yung mga tao sa paligid mo para matuto kang tumingin sa Panginoon. Minsan, inaalis ng Lord ang wrong confidence. Yung kayang-kaya natin na parang without God para ma-realize natin ng lahat ng tagumpay ay mula sa Diyos. Amen? Minsan, inaalis ng Lord ang wrong dependence. Yung bagay o paraan na akala natin makakaligtas sa atin, pero sa huli, siya lang pala ang masasandalan natin. Amen? Ibig sabihin, kapag nawalan ka ng resources, parang kulang ang pera mo, oras o energy mo, dun ka mas magre-rely sa Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, hindi po dahil may binabawas ang Panginoon sa buhay natin, ay pinapahirapan niya na tayo. Amen? Minsan, may mas magandang plano ang Lord. May inaalis siya kasi hindi yan para sa'yo. Amen? Hindi yan makakabuti sa service mo sa Panginoon. Kapag nawala yung mga tao sa paligid mo, isa lang naman po ang aasahan natin. Amen? Doon tayo matututo na ang Panginoon lang ang ultimate helper at support natin. Amen? Kapag tila walang logic ang plano ni Lord, doon mo ilalabas ang faith at obedience mo. Amen? When things doesn't make sense, doon mo makikita yung supernatural na provision ng Panginoon. Amen? It doesn't make sense. Nagsiserve ka naman. Lagi ka naman nandito sa Sunday. Pero why things doesn't make sense? Baka kasi may mas magandang plano ang Panginoon. Amen? May binubuong maganda ang Panginoon sa buhay mo. Kaya kapatid, ang maliit at kulang sa buhay mo, ginagawa niyang instrumento para sa isang matinding milagro. Amen? Pwede po bang pumalakpak lahat ng less sa araw na to? Praise God. Amen po. Kaya po huwag tayong matakot. Kapag may inaalis ang Panginoon sa buhay mo, huwag kang matakot kapag pakiramdam mo parang sinasaid ka na niya dahil may ipapalit siya. Amen. Sabi nga po ng worship leader natin kanina, hindi po nagdadagdag ang Panginoon sa isang punong tapayan. Kailangan sinasaid ka muna niya for something greater, for something beautiful and something bigger. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, milagrong nakaabang sa'yo. Amen. Sabihin mo sa kabila, may milagrong nakaabang sa'yo. Amen. Ibig sabihin, kapag kasama mo ang Panginoon, yung kulang mo nagiging sobra. Amen. Ang tunay na victory po, dumadaan kapag sinabi mong more of you and less of me, God. Amen. Kaya po sa natitirang 2 buwan or less than 2 months ng taon na to, let us declare this word, more of you and less of me, God. Amen. Kasi humanda ka. Church, humanda po kayo. Dahil sa kakaunti na ibibigay mo, hahawakan ka at pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Dun sa kakaunti na i-offer mo, hahawakan ka ng Panginoon. Amen. This time, hindi pa po siya nagme-make sense. Hindi mo pa nakikita yung magandang plano ng Lord. Pwedeng dun sa 32,000, andun ka pa lang sa 10,000. Amen. Tinatanong mo pa lang si Lord, bakit pabawas ng pabawas at paunti ng paunti at parang sagad na sagad na sagad ka na. Pero sabi ng Lord, huwag kang matakot. Kasi dun sa kakaunti na ibibigay mo sa Diyos, hahawakan ka niya. Amen.
tatapusin ng Panginoon ang sinimulan niya sa buhay mo. Praise God. Pwede po ba tayong tumayo lahat? And may I invite the worship team po dito. Amen. Praise God. So si Gideon po, he is not the best of the best. Amen. He is not the strongest. Ang tingin niya pa nga po sa sarili niya, he is the weakest. Pero God choose people who feel less. Kasi doon makikita yung plano ng Diyos sa buhay nila. Amen. Kaya kung ngayong araw na po ito, pakiramdam you are less, wala kang kayang gawin, mahina ka, you are not brave enough, God is reminding you today that you are a mighty warrior. Amen. May miracle na magka-come out sa buhay mo. May miracle na gagawin ang Diyos sa buhay mo. Kailangan lang po nating magtiwala. Amen. Alam niyo po ba, in the moments na sinasabi natin na more of you, less of me, God, doon kumikilos ang Panginoon. Minsan nagagawa natin yung bagay na hindi natin alam na kaya pala nating gawin. Amen. Na kaya pala nating kilusan. So, as we worship the Lord, let us instill in our hearts na wala pong ibang Diyos ang makakapag-empower sa atin kundi ang Panginoon lang. Amen. Dun sa bagay na nauubos ka ngayon, it might be your resources financially, it might be your support, yung tiwala mo, yung strength na meron ka. Kung pakiramdam mo, nauubos ka ngayon and you are seeking to the world, God is reminding you today na anak, God can do more in your less moments. God can do more with your less resources. God can do more with your less strength. Amen. Come on. Let us invite the presence of the Lord in this place. And as we sing this song, sabi po doon, I searched the world, but it couldn't fill me. But man's empty praise and treasures that fade are never enough. Amen. Hahanap at hahanap po tayo sa mundo kapag pakiramdam natin kulang tayo. Pero isa lang po yung sure ako. Kapag sa Diyos naghanap, at kapag siya ang kasama mo, never kang magkukulang. Never kang mawawalaan. Come on, let us sing this song. But it could, I searched the world, come on, let us sing. But it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along, then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Come on, let us declare. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Come on, let us declare. Nothing is better. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing, nothing is better than you. I'm not afraid, I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend.
is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing, oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Come on, church. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. Oh, come on. Let us declare that God turns our mourning into dancing. Oh, oh. You turn mourning to dancing. Yes, Lord. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. Come on, let us declare. You turn shame into glory. You're the only one. Come on, declare. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You're the only one. You're the only one who can. Hallelujah. Oh, there's nothing better than you. Come on, church, declare. Better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Come on, let us sing it to the Lord. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Come on, let us lift our hands to the Lord as we declare. Oh, there's nothing better than you. Yes, Lord. Better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Minsan pa. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, 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 yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Lord, we believe that there is nothing greater than you, O God. Sa lahat ng nangyayari sa buhay namin, there is nothing greater than you, O Lord. And Lord, I know that there is moments in our lives, O God,
That Lord, we feel less, we feel empty, we feel lonely, we feel hopeless, oh God. But Lord, we believe that Lord, you are greater than any circumstances na meron kami, oh God. Lord, let you bless these people na patuloy na nagtitiwala sa'yo. Let you bless these people as we say that, Lord, less of us and more of you. Patuloy naming makita yung miracles na prepare mo sa buhay namin, oh God. Lord, makita namin yung magaganda mong plano kung bakit may nababawas, kung bakit pakiramdam namin may kulang. Lord, ipakita mo sa amin that you are greater than anything that we have, oh God. And Lord, as we trust in you, we pray that as we serve you, patuloy naming mararanasan yung greater miracles. Kung paano mong sinamahan si Gideon with your 300 army, naniniwala po ako na mas matindi mo kaming sasamahan. Mas matindi mo kaming ipaglalaban, Panginoon, because ikaw yung kasama namin, O God. And Lord, in the moments that we feel less, let you be more and more and more sa buhay namin. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Come on. Pwede mo bang i-declare, Lord, more of you and less of me. Come on, tell it to the Lord, Lord, more of you and less of me. Sa buhay mo, sabihin mo, Lord, more of you and less of me. Come on. Yes, Jesus, more of you and less of me. More of you sa service namin. More of you sa pamilya namin. More of you sa trabaho namin. More of you sa pag-aaral namin, Panginoon. And less of us in any aspect, O God. Lord, we love you, O God. We love you deeply, Panginoon. And Lord, hayaan mo that as we depart in this place, dala-dala namin yung paniniwala na sa kakaunti na meron kami, Panginoon, hahawakan mo kami. Sa kakaunting lakas, kakaunting resources, kakaunting talento, Panginoon, hahawakan mo kami at pagtatagumpayin mo kami. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Lord, we love you. We glorify you and we honor you, Panginoon. Sa iyo lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba. Lahat ng naniniwala that God can do more in our less ay nagsasabi ng Amen and Amen. Praise